ako din. Saan ba kayo pupunta? Ano kukunin yung remote sa may labas? Bakit? Labas ba? Hello mga mamis, kakauwi nga lang namin ito. Nagpasama kasi ako sa daddy ni Kyle na pumunta nga sa bayan dahil may mga bibilin nga ako na kailangan namin ni Kyle. Pati na nga rin ng mga gamot. Iniwan ko na nga muna dito tapos pinuntahan ko si Kyle at ginaya ko. 15 kasi ngayon kaya naman magsisimbang gabi nga itong si Kyle. Hindi na nga niya ako inaya dahil may mga kasama nga daw siya. Yung mga bata nga na makakasama ni Kyle ay taga dito lang din sa amin. Madalas din kasi talagang pinupuntahan nun si Kyle sa bahay dahil di nga nakakalabas ng gate tong si Kyle. Bago nga namin iwan dito si Kyle, inintay na nga muna namin yung mga makakasama niya. Pagkatapos nga umuwi na nga muna kami kaagad dito sa bahay dahil inayos ko na muna yung mga gamit na dadalhin namin ni Kyle. Pinuntahan na nga ako ng daddy ni Kyle sa kwarto dahil susunduin na nga namin tong si Kyle. Ang daming ang kinakwento sa akin ni Kyle dito at sinabihan ko naman siya na wag siyang magkukulit sa loob ng simbahan. Ginawa naman niya daw yon at nakinig nga daw siya kay father. Nalimutan pa nga mag-bless kaya naman ito nag-bless na nga muna siya sa amin ng daddy niya. Iyaya nga din pala kami ni Kyle dito sa may potato corner. Tinake out nga lang namin to tapos bumili nga lang ako ng kailangan ko. Pagka-uwi nga namin dito ay may kinukwento nga sa akin si Kyle. Para saan daw po yung Pasko? Sabi po ng ibang bata para daw po sa regalo, para daw po sa pagkain. Pero may isa daw po bata nagsabi. Sabi, para saan daw po yung Pasko? Sabi daw, para po kay Kristo. Bakit naman daw kay Kristo? Ba't daw niya nasabi kay Kristo? Sabi niya gano'n. Kasi po sinabi po ng mama sa akin na birthday daw po ni Kristo tuwing Christmas. Marami nga daw siyang natandaan sa sinabi ni Father pero ito nga talaga yung pinaka-kinuwento niya sa amin. Nakaligo na nga kami nila Kyle kaya naman iniwan ko na nga muna sila ng daddy niya sa may kwarto. Alam nyo ba na pagod na ako dito pero kailangan ko pa rin tong tapusin. Tignan nyo naman ang dami ko pa nga talagang gagawin. 9:30 na nga nito pero need ko pa rin talagang tapusin para bukas ay konti na lang. Kahit itong mga nasa box na to hindi ko pa rin talaga natapos yan. Bukas na nga lang kako. Inaya ko na nga muna pala dito yung mga dadalhin kong gamit ni Kai. 2 days and 1 night lang naman kami doon kaya naman konti nga lang talaga yung dinala ko para sa akin. Nagdala nga lang ako dito ng extra sando at panjama ni Kai. May kumot naman doon pero ito magdadala pa din talaga ako. Importante lang naman talaga dito ay yung mga gamit ni Kai. Pero may space pa nga kaya naglagay na nga din ako dito ng ibang gamit ko. Nung kinabukasan naman nung gabi nagpahatid na nga din kami sa daddy niya. Dahil dito nga kami matutulog kila Ella. Napakatagal na din talagang hindi nakatulog ni Kyle dito, maliit pa siguro siya. Pero excited nga din talaga tong si Kyle na matulog ulit kila Ate Noemi. Dahil ngayon na nga lang daw ulit siya makakapag-sleep over dito kila Ella. Nalungan na nga ni Kyle yung daddy niya na ilagay dito yung gamit namin. Is na nga rin siya sa daddy niya at nagpaalam na rin ako sa daddy niya. Tuwang-tuwa nga si Iya kaya naman ito nilapitan nga kaagad kami dito ni Kyle. Maligo na nga din pala dito sila Iya at naabutan nga namin si Ella dito nakakatapos ng maligo at nagsusuklay pa nga. Maya-maya nga pinapasok na nga sila ni Ate Noemi dito sa may kwarto. Diyos ko, tawang-tawa kami sa pinagkukwentuhan nitong dalawa na to at nagtabi pa talaga. Habang si Iya naman ay nandito nga sa isang kama. Ano ba naman kasi may sariling mundo yan at ayaw niya ng maingay. Si Kyle at Ella pa naman ay sobrang ingay nga niya. Tutulog na lang kung ano-ano pang mga ginagawa. Nag-alarm nga ako ng 2:00, si Ate Noemi, pati na rin talaga si Iya. Diyos ko po. Talagang hindi pwedeng hindi ka magigising dahil nagsabay-sabay talaga yung alarm. Niluto ko na nga din pala yung aalmusalin namin dito dahil aalis nga kami. Ginising ko na nga din si Ella, Iya at Kai. Mayo nga kagad dito si Ella at si Iya pero itong si Kyle ay natutulog pa din. Maya nga lang ay nag-toothbrush at nag-half bath na nga din pala sila at gumayak na din. Kanya-kanyang gayak na nga talaga dito. Paano ba naman kasi para matapos din kami kaagad? Ito nga yung outfit nila ngayon. Nagpasama pa nga si Kyle dito kay Ella dahil napupups nga daw siya kaya naman hinintay na nga lang siya ni Ella dito sa may labas ng pinto. Maya nga nandito na rin si Kuya Coach nila Kai. Ito na rin pala kami susunduin nila Coach F at Coach C. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.